Ayan, magandang hapon sa inyo mga kalitar. Sa video na to mga kalitar ay balik tayo mga kalitar sa tutorial. So dati naituro ko na sa inyo mga kalitar yung tutorial ng paghubog ng bilog. So magkaiba kasi yung bilog at saka oblong mga kalitar, yan na lilinawin ko na kagad. So ang ano naman natin mga kalitar, ang gagawin nating hubog mga kalitar ay yung pa-oblong yung dulo. Kumbaga patilos mga kalitar na biglang mag-o-oblong o oval mga kalitar yung ating gagawing tago dito, yung ating gagawin tutorial ng baskagan. So unang step mga kalitar, kailangan natin kayasin yung kawayan, panipisin natin mga kalitar ng hanggang dulo. So may technique mga kalitar doon kung alin ang pinakamanipis, kaya ituturo ko na sa inyo mga kalitar kung paano. Ayan, nag-umpisa tayo mga kalitar magkayas nitong kawayan, panitin natin hanggang dulo mga kalitar. Dito muna tayo mga kalitar babawas dito sa pinakadulo. Dito mga kalitar sa may bandang makalagpas ng gitna mga kalitar. So ito yung gitna mismo, tapos ito yung dulo. Bayan mga kalitar. So dito sa may gitna nito, makalagpas doon mga kalitar, doon tayo magpapalit. Lagpas lang ng mga kalahating tangkal dito. Palitin lang natin. Para matibay mga kalitar, hindi tayo babawas dito mga kalitar sa lapad. Konti lang yung babawasin natin ng lapad. So dito lang tayo sa ilalim babawas mga kalitar ng pagkayas. Tapos mga kalitar, tsaga-tsaga rin lang mga kalitar yung pagkayas. Para matapos nyo ng maayos, kasi kapag hindi kayo matyaga mga kalitar, mainipin kayo, gusto nyo madaling matapos, matik siyempre bibilisan nyo lagi yung kayas, pero hindi dapat ganoon mga kalitar. Para ma-perfect mo yung dulo, siyempre kailangan mo mga kalitar ng tabo dito mga kalitar, kailangan mo ng pagtsatsaga, matinding pagtsatsaga. Ang pinakapalalambutin talaga dito mga kalitar ay itong dulo. Ganyan kahaba mga kalitar. Laging dulo ang pinakamaliit, pinakamanipis na magbe-bend mga kalitar. Tapos pag pinakamanipis na to, sunod natin to mga kalitar. Kalitar, kailangan ang magiging hubog ng inyong saranggola mga kalitar ay magiging ganito yung itsura. Yan, ganyan. Yan mga kalitar. So yung pinakadulong to, yung pinakamalambot. Tapos habyog dito mga kalitar. Kapag nakita nyo, panoorin nyo mga kalitar itong hubog na to, kailangan magganito nyo yung hubog nyo para mag-oblong talaga yung saranggola. Mapapansin nyo naman yung bawat kayas nyo mga kalitar, bawat habyog ng kutsilyo, pagkatapos mga kalitar lagi nyong ibeben para makita nyo mga kalitar kung anong itsura. Kung magiging ganito mga kalitar yung itsura ng hubog, ayan, bangkong siya na hindi siya biglang bangkong. Kumbaga panayon yung bangkong, unti-unti siyang bumabangkong hanggang dulo, na dito sa pinakadulo yung pinakamanipis. Okay, tapos siguraduhin natin mga kalitar na yung pinakabuko
Ayan, yung mga pinakabuko, parte ng buko ay malilinis yung tabas, mga kalitar, para hindi siya masuklo o mabigla yung pagka bend. Kasi minsan dito mga kalitar, kapag binigla mo yung kayas, lumalalim dito sa may, diba itong buko mga kalitar, dito sa ganito, sa bandang unahan ng buko, pag hinabyong mo ng ganon mga kalitar, eh lumalalim. Ayan. Nakay? Wala, hindi, naghahabulan. Wala, nagpatak. Patak mga kalitar yung inakay, kawawa naman yung inakay ng pusit. Ayun, mahal tayo yung inahin, oh. Ay, yung hawla pala ng ano? Kawawa naman. Yung hawlang maliit, kaya naman sis. Tapos bibitin ko din sa may ano. Ay, sira yung pugad, oh. Ibalik ko kaya doon, kaya. Sira, gabutas. Parang hindi. Ay, buka na eh. Buka ga. Ilusot mo na lang. Kaya mo ga. Nagpatak galing sa taas. Nagpatak yung tugad lang. Ha? Pusay. Utay kasi. Ayun, lumipad na yung anak. Ay, nahanap na niya. Ang salakban. Ayan, oo nga, oh. Ano kainin ng kantik? Hindi ko wala naman. Nakatulog. Hindi ko lang. Saan ang butas niyan? Ari nga. Ari oh, yan oh, ang butas si Jao. Igiba. Wala. Ayan mga kalitar, may taga-video tayo. Saglit lang mga kalitar, papabideo na tayo. So mga kalitar, pagkatapos natin mahubog to mga kalitar ng ganito, ayan. Ang next nyan mga kalitar, paliliitin naman natin to. Ayan, parang ganito mga kalitar, no? So yung alam nyong pag tinamaan ng hangin mga kalitar ay lilipad at magbe-bend. Lagi ko sinasabi sa inyo mga kalitar yon. Yung pusit kaya nandun. So ito mga kalitar, pag nakayas nyo mga kalitar yung isang ganito yung hubog, eh dapat yung katuwang ganon din yung hubog mga kalitar. Ayan, lahat dapat ganon mga kalitar, para pag ikinabit nyo, eh iisa mga kalitar ng itsura magkabilang dulo. Okay, ito mga kalitar, nakayas na natin. Pakita ko sa'yo, lapit mo dito cameraman. Dapat medyo malapad pa rin yung dulo. Yan, para hindi madaling mabali, lalo pag patayugin mga kalitar. Pwede natin itong paliitin, kaso kapag nababali, baka ano mga kalitar, may reklamo tayo mga kalitar pagka ganon. Kasi napakadali lang mabali. Kaya nilalapadan natin, dito lang natin sa pinaninipis. Ganito kahaba mga kalitar yung pinakamanipis. Sorry mga kalitar, hinahangal ako. Dahil sa pag-save natin ng ano, ng ibon. Ayan. Okay mga kalitar, so ito nakayos na natin mga kalitar. Ganito lang kakakapal. Confirmin na sa inyo yung gitna mga kalitar kung gusto nyo manipis o makapal. Pero dapat kapag manipis din yung gitna, mas ninipisan nyo naman itong dulo mga kalitar, para hindi siya sumama mga kalitar sa pagbend. Hanggang dito lang yung magbe-bend mga kalitar. Na hindi ito dapat pipilipit mga kalitar, kasi ito napilipit to kapag sobrang tigas pa rin ng dulo. Yan. Ito yung gitna. Yan. Tapos dito. Yan. Tapos ganyan. Okay. So ayan.
Gawa naman ako ng patindig tapos try natin buuin mga kalitar. Meron tayong patindig. Ito. At ito mga kalitar yung baskagan natin. Tatry na natin siyang buuin mga kalitar. Okay mga altar, matapos natin kabit yung mga pakpak. Yan, nagawa na rin natin yung patindig. Ihahagtingan natin dito magkabilang gilid mga kalitar. Pero lalagyan natin siya dito ng guide mga altar, para pag hinagtingan natin yung kabilang dulo, hindi bubuka yung kabilang side mga kalitar. Sa paghagting mga kalitar, gagamit ako ng sinulid. Sinulid lang yung gagamitin natin mga kalitar sa paghagting nitong baskagan o dulo ng pakpak mga kalitar, para mapagdikit natin. At lagyan natin ng shoe glue para lalong mas matibay bago natin hagtingin pa ilalim mga kalitar at paglapatin. Hindi totaling lapat mga kalitar, kumbaga may space para kumawang mga kalitar yung dulo. Action! Ngayon naman mga kalitar, hahagtingan na natin yung pinaka isang diretso, isang largo ng baskagan mga kalitar, para makita natin yung magiging resulta ng hubog na ginawa natin.
Matapos natin mga kaltar lagay yung hagting sa isang largo sa gitna, maghahagting naman ulit tayo mga kaltar dito sa may bandang gilid. Hagtingan natin para maging pantay yung pinakahubog. Kung anong sukat nung kabilang pakpak mga kalitar o luwang, dapat ganito din yung sa kabila. Dapat pantay mga kalitar para mas maganda tignan yung saranggola. Okay mga kalitar, bali natapos na natin buuin mga kalitar yung baskagan niya at puwet na lang yung kulang mga kalitar. So pakita natin yung itsura, kung ano mga bang itsura ng naging hubog natin, kung oblong mga kalitar. So, ito na mga kalitar yung ating naging hubog. Ayan mga kalitar yung gitna. Ayan mga kalitar oh. At ang pinakahubog niya ay ito mga kalitar. Ayan, ngayon sinasabi kong oblong mga kalitar. Hindi siya mismong bilog na bilog. Ang bilog kasi mga kalitar hindi medyo patulis yung dulo. Talagang ang bilog mga kalitar yung bilog na bilog talaga. Ito pa oblong to mga kalitar. Ito yung discarded doon. At ito mga kalitar, ito yung hubog ko lagi sa dulo. Ayan, puro kalyo mga kalitar. Tutuklap na yung kalyo natin. Ito mga kalitar panahe. Ito nylon to mga kalitar. Tapos ito mga kalitar, ang purpose ko nito mga kalitar ay para magsilbing guide din mga kalitar sa magkabilang dulo ng pakpak. Maganda kasi mga kalitar sa saranggola yung medyo kawang. Sorry. Kasi ang kawang mga kalitar kapag ito mga kalitar, ayan. So, ay grabe mga may namuong dugo sa ating daliri. Ang dumi pa. Ang purpose kasi nitong kawang mga kalitar, pag tumaktak mga kalitar yung pakpak, nagsisilbi siyang shock. Ayun. Hindi siya, pagdikit kasi mga kalitar yan, pagdikit na ganyan, kapag tumaktak, magtutuon yan, madaling mabali. Pero kapag kawang sadya mga kalitar ang dulo, kapag tumaktak yan, lalaro yan mga kalitar. O, diba? So, ayan mga kalitar yung hubog natin sa pakpak. Tapos, ito yung kabila mga kalitar. Oh. Dito tayo. Ayan. So, paoblong mga kalitar yung hubog. Ganun din yung kabila mga kalitar. Ganun din yung ano niya, kawang din. Sorry guys, talagang hindi mag-focus mga kalitar. At oblong yung hubog niyan mga kalitar. Ayan. Ikutan natin. Ayan mga kalitar. Oh. So lalo siyang lilitaw mga kalitar pag ko-oblong niya kapag may pabalat na. Kasi yung pabalat niya yung magsisilbing pinaka-postura ng hubog. So, pabalatan natin ito mga kalitar sa susunod na vlog.
At paliparin na rin natin. So nagtutorial lang ako mga kalitar ng paano bilugin ang dulo, paano hubugin ang dulo ng pakpak ng oblong. At tips mga kakalitar, ang hubog mga kakalitar ay postura lang, itsura. Pero ang lipad mga kakalitar ay hindi binabase sa hubog. Marahil may mga magagandang hubog at hindi naman magandang lumipad, at merong hindi perpektong hubog na mas magagaling lumipad mga kakalitar. Hindi basihan ang hubog o ang ganda ng saranggola sa lipad ng saranggola mga kakalitar. Kaya ayun, tips ko ulit mga kakalitar. Okay lang mga kakalitar kahit hindi ganun yung itsura ng hubog. Ang mahalaga, matayog. So ayun mga kalitar, hanggang dito na lang muna yung videos natin. Sana nag-enjoy kayo sa simpleng tutorial natin sa paghubog mga kalitar. Abangan nyo pa yung mga susunod kong tutorial mga kalitar. So bye bye.